dalawang dulog sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Isang makakalikasang araw, grade 10. Ang mga batas at programang pangkalikasan ng Pilipinas ay nagsisilbing mahalagang gabay sa pangangalaga sa kapaligiran at pagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Philippine Agenda 21, Clean Air Act, at Ecological Solid Waste Management Act, binibigyang diin na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi isang pananagutang dapat gampanan ng buong lipunan. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa tugon pangkalikasan ng Pilipinas, mga programa, batas at pagkilos ng mamamayan sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. Batas yan o bawal yan? Isulat ang batas yan kung tama ang pahayag at bawal yan kung mali. Binibigyang diin ng Philippine Agenda 21 na ang mamamayan ay hindi lamang tagasunod ng mga patakaran, kundi kabahagi sa pagpaplano at pagkilos para sa likaskayang pag-unlad. Batas yan. Ang Philippine Council for Sustainable Development o PCSD ang pangunahing ahensyang nagpapatupad ng parusa sa lahat ng lumalabag sa batas trapiko na may kaugnayan sa usok ng sasakyan. Bawal yan. Ang PCSD ay nagsusulong at nag-uugnay ng mga programa para sa likaskayang pag-unlad. Hindi ito pangunahing ahensyang nagpapatupad ng batas trapiko. Sa ilalim ng Clean Air Act, sapat na ang pagtatanim ng puno upang masabing natutugunan na ang suliranin sa polusyon sa hangin. Bawal yan. Mahalaga ang pagtatanim ng puno, ngunit hindi ito sapat. Kinakailangan din ang pagkontrol sa pinagmumulan ng polusyon, pagsunod sa emission standards, monitoring, pagbibigay ng impormasyon sa publiko, at pananagutan ng pamahalaan, industriya at mamamayan. Isinusulong ng Ecological Solid Waste Management Act ang pagbabawas ng basura sa pinagmumulan nito sa halip na umasa lamang sa pagtatapon sa tambakan. Batas yan. Ang tamang paghihiwalay ng nabubulok, di nabubulok, recyclable at residual waste ay bahagi ng responsableng pamamahala sa basura. Batas yan. Nagbibigay ng malinaw na direksyon ang mga batas at programang pangkalikasan sa pangangalaga sa kapaligiran. Ngunit sa tuwing may suliraning pangkapaligiran, hindi iisa ang paraan ng pagsisimula ng pagkilos. Kung gayon, sino nga ba ang dapat unang kikilos? Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang dalawang dulog sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran batay sa pinagmulan ng pasya at daloy ng pagkilos. Pamahalaan muna o pamayanan muna? Sino ang unang kikilos? Basahin ang sitwasyon, piliin ang pinaka-naaangkop na unang hakbang at ipaliwanag ang dahilan ng napiling sagot. Sa isang barangay, madalas ang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Dahil sa baradong kanal at tambak na basurang napupunta sa estero. Dahil dito nagkaroon ng magkaibang pananaw sa barangay.
May nagsasabing dapat munang magpatupad ng ordinansa ang pamahalaan at magpadala ng mga tauhan upang linisin ang lugar. May iba namang naniniwalang dapat magsimula ang pagkilos sa komunidad sa pamamagitan ng tamang paghihiwalay ng basura, sama-samang paglilinis at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan. Alin ang higit na angkop na unang hakbang? A. Ang pamahalaan ang magplano at magpatupad ng mga hakbang. B. Ang komunidad ang magsimula ng mga hakbang batay sa aktwal na kalagayan. O C. Magkatuwang na kumilos ang pamahalaan at komunidad. Ipaliwanag ang dahilan ng napiling sagot. Walang iisang tamang sagot sa sitwasyong ito. Ang mga pumili ng A ay nagbibigay diin sa pamumuno, batas at koordinasyon ng pamahalaan. Ang mga pumili ng B ay naniniwalang mas epektibo ang pagkilos na nagbumula sa kaalaman at aktibong pakikilahok ng komunidad. Samantala ang mga pumili ng C ay naniniwalang higit na nagiging matagumpay ang pagtugon sa suliranin kapag nagtutulungan ang pamahalaan at komunidad. Magkakaiba man ang mga naging sagot, bawat isa ay nagpapakita ng magkaibang paraan kung paano nagsisimula ang pagpapasya at pagkilos sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Ano kaya ang tawag sa mga paraang ito? Suriin ang daloy ng pagkilos. Daloy ng pagkilos A. Pamahalaan, lokal na pamahalaan, komunidad. Daloy ng pagkilos B. Komunidad, lokal na pamahalaan, pamahalaan. Sa daloy ng pagkilos A, sino ang unang gumagawa ng pasya? Sino ang sumusunod sa ipinatutupad na plano? Mula saan patungo ang direksyon ng pagkilos? Ang tawag sa dulog na ito ay top-down approach. Daloy ng pagkilos B. Sino ang unang nakakakita ng suliranin? Kanino ipinaaabot ang kanilang mungkahi o pangangailangan? Mula saan nagsisimula ang direksyon ng pagkilos? Ang dulog na ito ay ang bottom-up approach. Batay sa dalawang daloy ng pagkilos, may dalawang pangunahing dulog na ginagamit sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Ang top-down approach at bottom-up approach. Ang top-down approach ay dulog kung saan nagsisimula ang pagpapasya at pagpaplano sa mas mataas na antas ng pamahalaan, tulad ng pambansang pamahalaan o mga pangunahing ahensya. Mula rito ipinatutupad ang mga batas, patakaran at programa sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Halimbawa, ang pagpapalabas ng pambansang patakaran sa tamang pamamahala ng basura na ipinatutupad sa buong bansa. Samantalang ang bottom-up approach ay dulog kung saan nagsisimula ang pagpapasya sa mga karanasan, pangangailangan at mungkahi ng mga mamamayan at lokal na komunidad. Ang impormasyong ito ang nagiging batayan sa pagbuo o pagpapabuti ng mga programa ng pamahalaan. Halimbawa, ang pagsasagawa ng barangay consultation upang matukoy ang mga lugar na madalas bahain bago bumuo ng plano sa paghahanda sa kalamidad. Magkaiba ang dalawang dulog sa pinagmumulan ng pagpapasya at direksyon ng pagkilos. Ngunit pareho ang layunin, ang makabuo ng epektibong pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran.
Sino ang unang kumilos? Mula sa itaas o mula sa ibaba? Tukuyin kung top-down approach o bottom-up approach ang ipinakikita. Dahil sa sunod-sunod na pagbaha sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng iisang panuntunan na ipatutupad sa buong bansa tungkol sa paghahanda bago ang panahon ng bagyo. Top-down approach. Nagsimula ang pagpapasya sa mas mataas na antas ng pamahalaan bago ito ipinatupad sa iba't ibang komunidad. Napansin ng mga residente na madalas bumara ang kanal tuwing umuulan. Nagtipon sila upang maghanap ng solusyon at ipinasa ang kanilang mungkahi sa kinauukulan. Bottom-up approach. Ang mungkahi at inisyatiba ay nagmula mismo sa komunidad. Matapos mapansing kulang ang ilaw sa evacuation area, nagsagawa ng pagpupulong ang mga mamamayan at naghain ng panukala upang mapabuti ang lugar. Bottom-up approach. Ang pagpapasya ay nagsimula sa pangangailangan at mungkahi ng mga mamamayan. Nagkaroon ng bagong patakaran na kailangang sundin ng lahat ng paaralan sa bansa upang maging mas ligtas ang mga mag-aaral kapag may lindol. Top-down approach. Ang patakaran ay nabuo muna sa mas mataas na antas bago ipinatupad sa lahat ng paaralan. Naglaan ng pondo upang makapagpatayo ng mga flood control project sa iba't ibang lalawigan na madalas bahain. Top-down approach. Ang paglalaan ng pondo at pagpapasya ay nagmula sa mas mataas na antas ng pamahalaan. Dahil sa madalas na pagguho ng lupa sa kanilang lugar, sama-samang nagsagawa ng hazard mapping ang mga residente at ibinahagi ang kanilang natuklasan upang maisama sa pagpaplano. Bottom-up approach. Ang impormasyon at mungkahi ay nagsimula sa komunidad batay sa kanilang karanasan. Ano ang napansin sa mga sitwasyong kabilang sa top-down approach? Ano naman ang napansin sa mga sitwasyong kabilang sa bottom-up approach? Bakit mahalagang malaman kung saan nagsimula ang pagpapasya? Top o bottom check. Kumpletuhin ang konsepto. Kumpletuhin ang bawat pangungusap gamit ang mga salitang nasa loob ng kahon. Ang top-down approach ay dulog kung saan nagsimula ang pagpapasya sa mas mataas na antas ng pamamahala. Sa bottom-up approach, ang mga pangangailangan at mga mungkahi ng mga mamamayan ang nagiging batayan sa pagbuo ng mga plano. Sa top-down approach, ang mga batas at programa ay karaniwang nagmumula sa pamahalaan bago ipatupad sa mga lokal na pamayanan. Sa bottom-up approach, nagsisimula ang pagpapasya sa komunidad bago ito maipaabot sa mas mataas na antas ng pamamahala. Sa bottom-up approach, ang mga mungkahi ng mga mamamayan ay isinasaalang-alang sa pagbuo ng mga plano at programa. Top o bottom? Ipakita ang tamang dulog. Pumili ng gawaing naaayon sa inyong pangkat. Ipakita ang pag-unawa sa top-down approach at bottom-up approach. Visual learners, verbal learners, kinesthetic learners, auditory learners. Pamantayan sa pagmamarka. Taas man o baba, lahat ay may pananagutan. May mga taong naniniwalang tanging pamahalaan lamang
ang may pananagutan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ngunit maraming positibong pagbabago ang nagsimula sa simpleng pagkilos ng mga ordinaryong mamamayan, tulad ng isang basurang pinulot, isang punong itinanim, o isang mungkahing ibinahagi sa komunidad. Ipinakikita nito na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang nagsisimula sa mga batas at programa, kundi maging sa malasakit at pananagutan ng bawat isa. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran kahit hindi naghihintay ng utos mula sa pamahalaan? Approach complete. Kumpletuhin ang konsepto. Ang top-down approach ay nagsisimula sa mas mataas na antas ng pamahalaan. Ang bottom-up approach ay nagsisimula sa mga mamamayan at lokal na komunidad. Magkaiba man ang dalawang dulog, pareho silang naglalayong makabuo ng epektibong pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Top o bottom? Suriin ang pagpapasya. Piliin ang letra ng tamang sagot. Matapos ang malawakang pagbaha, nagpalabas ang isang pambansang ahensya ng iisang evacuation procedure na ipatutupad sa lahat ng lokal na pamahalaan. Ano ang pinakamainam na pagsusuri sa sitwasyon? Top-down dahil ang pagpapasya ay nagmula sa pambansang antas. Napansin ng mga residente na madalas umapaw ang ilog. Nagsagawa sila ng obserbasyon at iniharap ang kanilang mungkahi sa lokal na pamahalaan. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit bottom-up approach ito? Dahil nagsimula ang impormasyon at mungkahi sa komunidad. Nagsagawa ng hazard mapping ang mga residente at ibinahagi ang resulta upang makatulong sa pagbuo ng plano ng lokal na pamahalaan. Ano ang pinakamahalagang batayan sa pagsusuri? Nagmula ang datos sa komunidad. Naglaan ng pambansang pamahalaan ng pondo para sa pagtatayo ng flood control projects sa iba't ibang lalawigan. Ano ang pinakamainam na batayan sa pagtukoy ng dulog? Saan nagsimula ang pagpapasya sa proyekto? Nais tukuyin ng isang mag-aaral kung top-down o bottom-up approach ang ginamit sa isang programa. Aling tanong ang dapat niyang unahing sagutin? Saan nagsimula ang pagpapasya? Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay kung sa itaas o sa ibaba nagsimula ang pagkilos, kundi sa pagkakaisang nabubuo para sa kalikasan.